Nang makita ni Sabrina na maraming nakahanda sa mesa, ay napanganga siya dahil sa sobrang gulat. Para sa isang mayamang pamilya, tulad ng pamilya Anderson, kahit walang okasyon ay talaga nga namang napakagara ng mga inihandang pagkain at may sarili pa silang chef. Personal na inihain ni Waki ang isang bowl ng tinolang manok sa harap ng babae. Nakangiti itong nagsalita. Sobrang laki ng effort mo upang gamutin lang ang grandma kung kaya't nararapat lang na paghandaan kita, Miss Sabrina. Talaga namang nasilaw si Sabrina sa ngiting ibinigay sa kanya ni Waki. Napatikim siya at tinignan lamang ang mga pagkain na nasa harapan. Sobrang dami naman itong hinanda mo. Nga pala, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Isa pa, dapat nga akong magpasalamat sa iyo dahil tinulungan mo akong makapasok sa UP. Nadadarang talaga siya sa tamis ng ngiti ng lalaking ito. Hindi niya alam kung bakit ang bait-bait ng lalaki sa kanya. Napansin kaya nito na bet niya ang lalaki? Hindi maaari. Kanina pa kaya niya pinipigilan ng kanyang sarili na mahalina sa kapugian ng lalaking ito, lalo na kapag humingiti. Diyos ko, baka hindi niya nga namalayan, nahulog ng panty niya. Nang marinig ang sinabi niya, tumango si Waki. Parang ang formal naman kapag tinawag kita sa pangalang Sabrina. How about, tawagin na lamang kitang Ina? Napakunot ang noo ni Sabrina dahil sa sinabi ng lalaki. Wala siyang nagawa kung hindi ang tumango na lamang dito at biglang kinilig ng very slight. Si Waki lang ang bukod tanging papayagan niyang tawagin siya sa pangalang Ina. Bigla naman siyang kinilig. Pwede naman. Hindi may paliwanag ni Sabrina ang kiliti na kanyang nararamdaman. Para bang music to her ears kapag tinatawag siya pangalang Ina ng lalaki. Mahinang tumawa si Waki. Napailing at kumain na rin. Lahat ng doktor na naroon ay kaagad nang umalis sa sandaling yon. Silang dalawa lang ang nakaupo sa dining table sa dining room. Pati nga ang mga katulong at mga tauhan na nasa gilid nila kanina ay nagsialisa nang magsimula silang kumain. Tanging tunog lang ng mga plato at kutsara ang maririnig sa buong silid. Matapos ang pananghalian nila ay agad na hinatid siya ni Waki pauwi sa villa ng kanyang ama. In-invite pa nga niyang lalaki na doon na mag-dinner mamaya. Out of politeness lang naman yon pero hindi naman niya ine-expect na tatanggapin ng lalaki ang alok niya. Masaya itong tumango at tinanggap ang kanyang invitation mamaya. Ito ang kauna-unahang punta ni Waki sa mansyon ng pamilyang Velasquez. At dahil bagong sasakyang pumasok sa villa, ay binerified na muna ng mga guards ang plate number ng sasakyan. At nang makita nilang plate number noon at ang logo ng sasakyan nito, ang logo ng Anderson Monte Carlo Company ay kagad na nagsiatrasan ang mga bodyguards dahil agad nilang nakilalang may-ari ng kotse. Tahimik lamang na nakamasid si Sabrina. Ang kagaya ni Waki ay mahirap kalabanin. Lalo pa at mataas ang posisyon ng pamilya nito sa mga elites kung iisipin silang pinakauna at walang makakatapat doon. Nagsanib parsa ba naman ang Monte Carlo at Anderson? Talagang doble ang kapangyarihan ng mga ito. Nang buksan siya ng driver ay agad siyang nagpaalam kay Waki. Salamat sa paghatid, Mr. Waki. Magkita na lang tayo mamaya. Ina, sabi ni Waki at kinindatan pa siya. Napangiwi siya at pinigilan ng mapatili. Kumaway siya sa lalaki at nginitian ng matamis ito. Bago pa man makalabas ang pamilyang Hernandez upang tingnan kung sinong tao sa labas, nang masyon ay agad na humarurot ang kotse kung kaya't hindi na nito nakilala kung sino may-ari noon. Si Hercules ay naroon pa rin sa kumpanya at hindi pa nakakauwi. Kung kaya't si Lucille at Vera lamang ang naroon sa bahay. Narinig nilang pareho ang ugong ng sasakyan kanina at bilang isang marites ay talagang gusto nilang alamin kung sino ang taong kasama ni Sabrina. Sabi, sinong kausap mo kanina? Sino ang taong humatid sa'yo? Mukhang lalaki yun ah. Nakangiting sabi ni Vera sa kanya. Hay nako, kayo talagang mga babaeng galing sa abroad. Hindi maikakailang mga liberated kayo, tama? Mukhang kailangan mong malaman na magkaibang abroad sa Pilipinas, sis.
Pagdating sa relasyon, dapat ay conservative ka. Tamad na tinignan lamang ni Sabrina ang sinabi ni Vera. Sinukbit niya lang ang kanyang bag at nilampasan ng mag-inang plastic. Ma'am, ang bastos nga talaga ng babaeng ito. Galit na sabi ni Vera na makitang paalis na siya. Napatingin na lamang si Lucila sa likod ni Sabrina. Ikalma mong sarili mo, Vera. Huwag mo nalang pakialaman ng babaeng yan. Natahimik lamang si Vera habang nakatingin ng masama kay Sabrina. Hindi ko talaga gusto ang ugali ng babaeng yun. Napakayabang, wala namang maipagmamayabang. Barumbado naman at palaging nagkakating sa klase. Mas magaling pa nga ako sa kanya. Nakakainis siya, mommy. Mariing sabi ni Vera sa ina. Huwag mo na lang siyang patulan. Never argue with stupid people. They will drag you down to their level and beat you with experience. Yan lang nasabi ni Lucila sa anak saka pumasok na rin sa mansyon. Nang makapasok si Sabrina sa kanyang silid, ay kaagad siyang pumasok sa banyo upang maligo at magpalit ng damit. Pagkatapos, kinuha niyang kanyang tablet upang makipag-video call kay Tanda. Kanina pa ito text ng text sa kanya kung kamusta na bang matandang Anderson. Agad niya namang nireport ang status ng matanda kung kaya't napahinga ito ng maluwag. At dahil maaga pa naman ipumunta na muna siya sa website ng UP at nag-browse ng mga litrato doon. Napunta naman siya sa forum ng website at binasa ang mga chismis na naroon. Alam niyang dumaan ang mag-ina sa kanyang kwarto dahil rinig niya ang pagmamaktol ni Vera kay Lucila. Napailing na lamang siya at hindi na pinansin ang ingay sa labas. Sa katunayan, alam na ng dalawang nangyari kanina. Alam na rin ng mga to na si Sabrina na ang bagong presidente ng kumpanya. Walang nagawa ang pamilyang Velasquez doon. Ang tanging nagawa na lamang nila Vera, Jack at Lucila ay magmaktol at patayin si Sabrina sa mga isip ng mga ito. Si Sabrina naman ay walang pakialam sa mga taong sa paligid niya. Wala rin siyang pake kung galit na galit ang pamilyang Velasquez sa kanya. For all she cares. Matapos na bistahin ng forum ay nag-browse na naman siya ng mga apartment na malapit sa university. Plano niya kasing lumayas na sa mansyon na ito. Dahil hindi naman talaga siya belong dito. Isa pa naiirita siya sa pagmumukha ng mga tao sa mansyon. Ang mga apartment na malapit sa UP ay talagang napaka-high class. Halos mayayaman, estudyanteng nangungupahan sa mga building doon. Ang pinaka-starting price ng upa ay nasa 50,000 ang buwan. Napailing na lamang siya, mas maganda siguro na bumili na lamang siya ng sariling lote at bahay kaya naman agad siyang tumawag ng agent. Nakakita kasi siya ng isang lote at bahay na for sale na nagkakahalaga lang ng 1,000,000. Ilang minuto lang naman ang layo sa UP. Mabilis namang sumagot ang agent sa kanya at nagpabook din siya ng appointment para tignan ng bahay. Kinabukasan ng umaga. Maya-may nakarinig siya ng mahinang katok sa kanyang pinto. Lumapit naman si Sabrina upang buksan iyon at nakita si Jack na nakatayo sa harap ng silid niya. Napataas siya ng kilay at nagsalita. Anong problema mo? Si Jack ay kakauwi pa lang galing sa labas. Nakaitim ito ng suit at may dala-dala pang briefcase. Inanyayahan ka ni Mr. Anderson sa isang dinner mamaya. Sana naman sabihin mo na ika-cancel mo ng engagement sa kanya, hindi ba? Napairap si Sabrina. Busy ako. Kung gusto mong ipa-cancel ang engagement, bakit hindi na lang ikaw ang magsabi? O tawagan niya na lamang ako kung gusto niya. Sinamaan siya ng tingin ni Zack. Sino ka ba ha? Si Mr. Anderson na nga sayong nagyaya ng dinner. Aayawan mo pa? Mabilis na itinara ni Sabrina ang pinto mismo sa harapan ni Zack. Nagpupuyos naman sa galit ang binata nang bigla itong tinamaan ng pinto. Napaungol ng malakas si Zack dahil sa sobrang sakit. Yung ilong niyang natamaan ng pinto ay talagang napakasakit. Nang marinig ni Lucila ang komosyon, kagad na nilapitan nito ang anak. Kita ng matandang anak na namimilipit dahil sa sobrang sakit. Anong nangyari? Sinaktan ka ba ni Sabi? Tingnan ko nga, dumudugo ng ilong mo, Zack. Nag-aalalang sabi ni Lucila sa anak. Kinuhang panyo sa bulsa at ibinigay yon sa anak. Hindi magkakala yung mukha ni Zack at tama nitong si Hercules. Talagang parang magkabiyak na bungang dalawa. Kahit na sa pananamit ay na-adapt na lalaking pananamit nung nasa kabataan pa nito ang ama. Ngunit kahit na masasabi mong maitsurang binata ay wala pa ring perpekto dahil kahit na pogi ito at sobrang bobo naman ito lalong na sa academic. Marami na nga ring nabuntis ang lalaking ito at talagang barumbado din.
Marami ng mga babaeng dinala si Lucila sa ospital upang ipa-abort ang mga dumbuntis na anak. Halos hindi nila mabilang kung ilang beses na. Samantalang kabaliktaran naman ni Jacques Rivera, magaling naman ang dalaga. Talagang matalino at may kukumpara sa mga high-class na babae sa industriya. Ginawa ng dalagang lahat upang makilala. Marami rin nga itong talento, magaling sa musika, sa arts pati na sa paglalaro ng chess. Isa sa pinakatalento ni Vera ay ang pagsasayaw. Dahil sa pagsasayaw, nagdalaga ay naging sikat ito sa UP. Naging vice president din sa Vera ng dance group na sikat sa buong Pilipinas. Napaatras si Zach nang hawakan ni Lucille ang kanyang ilong. "Mommy, huwag niyong hawakan. Sobrang sakit. Pumunta na tayo sa ospital ngayon din. Mukhang nabali atang ilong mo." Dahil sa pagpanik ay mabilis na hinila ni Lucille ang anak pababa. "Huwag mo na kasi siyang kausapin pa. Yan tuloy ang napala mo. Isa pa, mas mabuti pang sa mga Anderson na lang tayo makiusap, okay?" Bulong na sabi ni Lucila bago pa man makaalis sa labas ng silid ni Sabrina. Rinig na rinig naman ni Sabrina ang lahat. Napakunot ang kanyang noo. Punta sa pamilyang Anderson? Sinong Anderson kayang tinutukoy ng mga ito? Talagang sasabihin kong lahat ng ito kay Mr. Joseph Anderson. Mariing sabi ni Zach sa ina. Napakunot naman ang noo si Sabrina. Joseph Anderson? Kaano-ano kaya ito ni Waki? Agad na kinuna ni Sabrina ang kanyang laptop at sinearch kung sino nga ba si Joseph Anderson. Si Joseph Anderson, nakilala bilang Josefino Aaron Anderson. Ginagamit ni Joseph ang Anderson upang maging sikat at isipin ng mga tao na dikit siya sa pamilyang Anderson. Isang lalaking walang nagawang tama at puro palpak ang ginagawa. Tanging ang pamilyang Velasquez at Aguilar lamang ang nagturing na para bang kayamanan ng binata. Pinagkakalatin ni Joseph na isa siyang tagapagmana ng mga Anderson at anak daw ni Thunder Anderson sa ibang babae. Balik kung tutuusin, magpinsan daw si Waki at itong si Joseph. Malalim na nag-isip si Sabrina. Agad na hinak ang kumpanya ng mga Aaron upang mas makilala pa itong si Joseph. So, nakipagkasundo ang lolo at lola niya sa pamilyang ito. Kung tutuusin, mas mayaman pa nga ang pamilyang Aguilar kaysa sa angkan ng mga Aaron. Bakit kaya pinipilit nilang si Vera na lamang ang maging bride ng engagement nila? O baka naman dahil ginagamit na apelyido ni Joseph ay Anderson, kung kaya't silaw na silaw sina Hercules at Lucila sa binata. 6:00 ng gabi, agad na nagpalit si Sabrina ng kanyang damit pang ehersisyo. Katatapos niya lang mag-jog kanina, nagsuot siya ng simpleng maong pants at t-shirt. Kinuha niyang kanyang lumang backpack at lumabas siya sa mansyon. Sa may gate ng bakuran, nakasalubong niya si Hercules na kararating lang mula sa trabaho. Mukhang pagod na pagod ito at bahagyang nakayuko pa. Nang makita ni Sabrina ang kalagayan ng ama, ay tuwang-tuwa pa siya at mas bumuti pang kanyang pakiramdam. Nakita naman ni Hercules si Sabrina na palabas at tinignan lang siya nito ng matalim. Hindi man lang siya tinanong o pinakitaan ng pag-aalala ng ama. Halatang nagtatampo pa rin ang lalaki sa ginawa niyang panlilin lang sa kumpanya kanina. Nagkunwari na lang si Sabrina na hindi niya ito nakita at kalmadong umalis. Kung hindi lang ngayon makikipagkita kay Waki Anderson at nakakahiya naman na paghintayin pa niyang lalaki ay talagang tutuksohin niyang ama sana. Kanina kasi ay tumawag siya sa lalaki. Narealize niya na mas maigi siguro sa labas na lamang sila kumain at ililibre niya ito. Pumayag naman ng binata sa gusto niya. Hindi nga nagtagal pagkarating ni Sabrina sa gilid ng kalsada sa labas ng exclusive subdivision ng mga Velasquez. Huminto sa harap niyang pribadong sasakyan ni Waki at saktong-sakto yon sa pinag-usapang oras nilang dalawa. Bumaba ang binata ng kotse at bumungad sa kanyang nakakaakit ng ngiti ng lalaki. "Ina, sakay na." Kapag may nakakita sa kanilang dalawa ay talagang mag-iisip ang mga ito na close sila. Tumango na lamang siya at walang pag-aalinlangan na binuksan ang pinto sa passenger seat at sumakay. Agad namang pinaharurot ni Waki ang kotse at umalis sa subdivision na yon. Kaya naman hindi ito nakita ni Jack na kararating lang galing sa ospital dahil ginamot ng doktor ang baling ilong nito kanina. Napansin naman ng driver ni Zack ang dalawang pumasok ng kotse pero hindi nito nakilala ang dalawa. Nakita lang ng driver ang maitim at mahabang buhok ng babae. Yun lang, ang lisensya naman ng kotse ay pagmamayari ng pamilyang Anderson. Napalingon ng driver sa among si Zack na ngayon ay galit na galit sa backseat. Napapailing na lamang ang driver at hindi na binanggit ang nakita nito.
Sa kabilang banda, bumiyahe ng matiwasay sina Waki at Sabrina. Ina, anong gusto mong kainin? Habang nagmamaneho, nakikipag-usap si Waki kay Sabrina. Mahilig sa maanghang na Japanese food si Sabrina, kung kaya't agad siyang nagsalita. Sa isang Japanese restaurant na lang, tumango si Waki. Sakto na may bagong bukas na Japanese restaurant ang kaibigan ko at ang mga ingredients ay galing talaga sa Japan. Masiglang wika ni Waki sa kanya. Tumango na lamang siya bilang sagot sa lalaki at naiilang nang ngumiti. Pagkalipas ng 1 oras at kalahati, nakaupo ng dalawa sa isang napakasosyal na private room. Nasa harap nilang napakaraming pagkain, kung kaya't namamangha namang tinignan ng babae ang kanyang harapan. Hindi naman sa hindi niya kayang bayaran ang mga ito, pero ang tanong niya, mauubos ba nila itong lahat? Sa katunayan, gustong uminom si Sabrina ng alak pero hindi siya pinayagan ni Waki. Gatas lang ang binigay nito para sa kanya. Sabi ng lalaki sa kanya, maanghang na nga ang mga pagkain nila, iinom pa siya ng alak, baka masira ang tiyan daw ng kanyang tiyan. Natahimik na lamang siya at hindi na nagsalita. Sanay na kasi siyang uminom ng alak matapos na kumain ng spicy food. Basic na nga lang sa kanya yon. Pero, sige na nga. Kung ayaw nitong uminom siya ng alak, ay hindi na lang din siya iinom. Total sobrang nasarapan siya sa mga pagkain sa Japanese restaurant na ito, kung kaya't ganado siyang kumain kanina pa. Hindi siya katulad ng ibang babae, nakakaunti lang ang kinakain at sobrang maarte pa sa hapagkainan. Halos lahat na nasa harapan niya tinikman niya at isa-isa niyang inubos. Siyempre nagtira naman siya sa lalaking nasa harapan. Wala rin siyang pakialam kung ma-turn off man ang lalaki sa kanya. Pero sobrang sarap talaga ng pagkain. Akala niya nga ay hindi niya mauubos sa sobrang dami. Pero kapag nasarapan siya ay tsak na alam na. Dahil sa magandang gana ni Sabrina, nakakain din ng marami si Waki. Pagkatapos nilang kumain, nag-request pa si Waki sa restaurant manager ng isang masarap na dessert para kay Sabrina. Tikman mong dessert nila, hidden item nila yan dito. Ngumisi si Sabrina at sumubo ng konti. Matamis naman ang dessert at hindi nakakaumay. Tamang-tama para sa panghimagas. Sobrang galante naman ng restaurant ng kaibigan mo, sabi ni Sabrina. Nang maubos ang pagkain, ngumiti lang si Waki at tumango. Huwag kang mag-alala, libre na ito lahat. Nalalaki ang mga mata ni Sabrina, ngunit kagad na seryosong kanyang muka. Sobrang bait mo sa akin, Mr. Anderson. Into'y kapalit ng pasasalamat mo sa paggamot ko sa lola mo. O may iba pang dahilan? Sino ba si Waki Anderson? Isang negosyanteng lalaki at sobrang daming negosyong minamanage. Ngunit pansin niyang hindi man lang ito busy sa nagdaang araw. Isa pa, bakit nga ba siya binibigyan nito ng oras para imbitahan pa siya kung saan-saan? At ito pa talaga ang sumundo sa kanya kanina. Mukhang napansin mo rin yon, Ina. Dederechahin na kita. Dahil naging prangka si Sabrina, hindi na rin nagpaligoy-ligoy si Waki at sinabi ang dahilan kung bakit palagi siya nitong binibigyan ng oras para imbitahan kung saan. Ngunit magsasalita na sana si Waki nang tumunog ang phone ng babae. Nagbagong ekspresyon ni Sabrina, humingi siya ng paumanhin kay Waki. Pasensya ka na, sasagutin ko lang ito. Walang problema, sige na, sagutin mo na yan. Doon na lamang ako sa balkonahe, huwag ka nang lumabas. Tumango naman si Sabrina kung kaya't pumunta si Waki sa harap ng bintana at pinuksan yon upang magsindi ng sigarilyo. Nawala sa isip ni Sabrina ang sasabihin sana ni Waki at mabilis na sinagot ang telepono. Hello? Raven speaking. This is White Hunter Raven. May gusto sana akong ipakiusap sa'yo. Sa kabilang linya isang malinaw na boses ng lalaki narinig ng dalaga. Kasabay noon ng tunog ng hangin at ilang putok ng baril. Basta hindi ito tungkol sa mission, sige sabihin mo lang. Ang tawag na natanggap niya ay mula sa isang special organization sa ibang bansa kung saan kasali siya. Kaya naman ang ekspresyon ni Sabrina habang nagsasalita ay ibang-iba sa kaswal niyang anyo kanina kasama si Waki. Mayabang, malamig at sobrang talim din ng mga mata. Kapag may nakakita sa ekspresyon ng dalaga ay talagang matatakot ang sinumang lalapit sa kanya. Habang naninigarilyo at nakasandalang siyang kamay sa balkonahe, lumingon si Waki kay Sabrina at nakitang ekspresyon ng babae. Mabilis na dumaan sa mga mata ng lalaking isang paghanga, ngunit kagad naman siyang umiwas ng tingin. Hindi naman siya tsismoso para alamin kung anong pinag-uusapan ng babae at ng tao sa kabilang linya. Pagkalipas ng ilang minuto, binaba ni Sabrina ang telepono.
Nilingon si Waki at nginitian ng lalaki. Pinatay naman kagad ni Waki ang sigarilyo at bumalik sa mesa. Ina, pasensya ka na't mukhang napuntang amoy na sigarilyo dito. Umiling si Sabrina. Hindi, okay lang naman yon. Ipagpatuloy na lang natin ang napag-usapan natin kanina. Ano nga bang gusto mong ipagawa sa akin, Mr. Anderson? Pinaglalaroan ni Waki ang singsing sa kanyang hinlalaki. Napakagaling mong manggamot, Eve, at meron ka pang connection sa labas. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo upang hanapin si Dr. Grayson. Kahit na magkano pa ibabayaran kita, gusto ko kasing ipagamot si Lola sa kanya. Nang marinig ni Sabrina ang sinabi ng lalaki, hindi niya mapigilang mag-alala. Mr. Anderson, alam mong hindi kita tatanggihan pagdating sa pagtulong. Pero alam ng buong mundo na wala na si Dr. Grayson, wala ni isang taong nakakita sa kanya at kung nasaan ang lokasyon niya. Kahit na gaano pa karaming kilala ko sa labas, imposibleng mahahanap ko ang doktor. Alam kong mahirap ang pinapagawa ko sa'yo, pero sana matulungan mo kong hanapin siya, Ina. Alam ng lalaki na pumayag ang dalaga na gamutin ng kanyang lola, ngunit may mga kapamilya kasi siya na halang ang bituka. At isa pa sa kinatatakot at bahala ng kanyang ama at ina na may iba pang rason kung bakit naging ganito ang kanyang lola. Dati naman ay magaling pa ito at malakas, ngunit nang umuwi siya, ay tila ba sobrang nanghina na ito. Ang kanyang ama at ina pa naman ay naroon sa abroad at nagbabakasyon. Kaya siya lang ang inasahan dito sa Pilipinas. Masyadong malawak ang sakop ng mga taong sangkot at mga pangyayari dito. At ayaw na ayaw ni Waki na idamay ang dalagang nasa harapan niya, kaya naman kailangan niyang mahanap si Dr. Grayson. Seryosong tinignan ni Waki ang dalaga, ngunit kita pa rin ang malambot nitong expression sa kanya. Kaya naman, agad na huminga ng malalim si Sabrina at nagsalita. Kung ganon, susubukan ko. Salamat, Ina. Nakahinga ng maluwag si Waki at gumiti ng matamis sa dalaga. Pagkatapos nilang kumain ay lumabas na sila sa restaurant. Nagalok pa si Waki na ihahatid nito si Sabrina, ngunit tumanggi ang dalaga sa lalaki. Mr. Anderson, may pupuntahan pa kasi ako at hindi pa ako uuwi sa mansyon. Maraming salamat na lang sa alok mo, pati na sa masarap na dinner. Nabusog ako, napahinto si Waki sa paglalakad. Sa ganitong oras, mahirap nang makahanap ng taxi. Kung okay lang sa'yo ay ihatid na lang kita kung saan man yan ang lakad mo. Sige, maraming salamat ulit. Tumingin si Sabrina sa paligid. Tama ngang sinabi ni Waki, wala ni isang taxi ang nakaparada dito sa high-end restaurant. Halos mga private cars lamang ang nandito sa labas. Kaya naman sinundan niya lang si Waki. Nakita nilang isang taong nakatayo sa kotse ni Waki at yun ay ang personal bodyguard ng binata na si Mr. Taylor. Nang makita silang papalapit, binuksan itong pinto sa likod ng kotse. Madam, boss, pasok na po kayo. Nang makapasok sila ay mabilis na bumalik si Mr. Taylor sa driver's seat at nagtanong, Boss, ihahatid po ba muna natin si Miss Sabrina? Napatingin naman si Waki kay Sabrina kung kaya't kagad na sinabi ng dalaga ang address na kanyang pupuntahan. Walang tanong-tanong pa, tumango ang lalaki at nilagay ang address na ibinigay ni Sabrina sa navigation system ng kotse. At pagkatapos, umalis na sila.